Diyan. Napakagaling sa Unhappy For You. Congratulations. Congratulations. Kamusta po ang success? Ano po masabi niyo sa success po ng Unhappy For You? Naku, sobra kaming happy, no? So ngayon na alaman natin lahat na medyo nanghanganib ang nawawala ng interest ng mga Pilipino sa panonood sa totoong sinehan ng mga, especially mga local films na gawa ng kumbaga sariling atin. And I'm so happy na ang Unhappy For You ay box office success. Yeah. Para magpo-400 million na yata. Yeah. Oo. More than na. To think na hindi siya kasama sa isang Festival. film festival. So, nakaka-proud. I'm extremely happy and honored and proud to be part of that movie. Ano yan? Diyos ko, ano ba? Ano ba? Regalo sa akin ng aking kaibigan, slash anak-anakan, slash classmate na si Direk Peterson Vargas. Magkaklase kami sa Ricky Scriptwriting Workshop. So, noon pa lang nakita ko yung kanyang journey to be bagong graduate ng college, eventually naging director. Hanggang sa ito na, nag-work na kami together and it was a great success. And of course, I'm really happy and proud din kay Julia at kay Joshua. Alam naman niyo naman, especially me and Julia, we're very close kasi nga, first soap niya ng Mirabela, ako yung tatay niya. Hanggang tatay ang tawag sa akin ni Julia Barreto. Mirabela. So, ayun, happy ako. Nakita ko yung journey ng kanilang love team, yung kanilang growth as actors. Grabe dito, yung laplapan, todo na. So nakaka-proud talaga silang dalawa and ako talagang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na part ako ng isang successful na box office movie. You know, at my age, di ba, nakakagawa pa ako ng ganitong klaseng pelikula at happy ako, dumami ang aking Gen Z fans. Kasi ang mga Gen Z, hindi na ako kilala. Oo, sasabi ko, yung mga fans ko, puro kapwa ko Gen X or Millennial. So ngayon yung Gen Z, nilalapitan na nila ako, kilala na nila ako. So isa yun, another thing na happy ako na naging box office success yung Unhappy For You. Ano ba share niyo sa Josh Lia off-cam? Since nakakasama niyo sila. Naku, wala! Ano naman? Bulungan ng bulungan yung dalawa na yan. Hindi ko na pinag-uusapan yata yung past nila. Parang sweet pa rin sila. Sobra! Hindi mo alam mo na say sweet, but alam mo na kung ano man ang pinagdaanan nila nung araw na hindi maganda, ay nalampasan na nila yun. Ang pakiramdam ko, yung friendship nila ngayon is based on the fact na mas matagal silang nagsama na nagmamahalang masaya kasi yung sandali na nag-break sila at na may mga nasabing hindi magagandang bagay tapos got to gumawa ngayon ng pelikula. Siguro that's part of their maturity din. So yun kaya tinitin ako the way they move, the way they talk, lalo na si Julia, ilang taon lang siya ng Mirabelas, 16, 17. So nakita ko talaga yung kanyang growth as an actress and as a young woman. So yun, nakakaaliw lang na ganun na silang dalawa ngayon. Kaya pinag-usapan namin ng mga friends ko, ng mga filmmakers din, na parang may mga new breed na lang superstars. So, ikaw ko ng balir ayun. Meron pa sana akong gusto sabihin pero huwag na. Go na po. Share na po. Alam, parang feeling ko lang na parang ano ba ito? Masaya ako na may mga new breed of superstars na magaling din umarte at that. Sa katauhan ni Joshua Garcia at ni Julia Barreto. So at least meron na tayong nadagdagan, may variety. So yung mga iba na alam mo ng ano ba, mataas ng presyo or tinatawag ng gumawa ng pelikula, yung kahit pa paano may pumalit na sa kanila. And I'm pretty sure Julia and Joshua are the type of people na kahit ilang box office movies ba ulit yung gagawin nila, hindi lalaki yung ulo nilang dalawa. Since na-work nyo na po yung Josh Lia, any chances po na are you willing to work with Kim Pao, Kat Den, yung mga love? Madami. Well, si Kim, nakatrabaho ko na sa series of shows sa North America, Canada, and US as Star Magic Tour. Si Pablo,
Si Paula, I would love to work with Paula. Parang hindi ko pa yata naka-work ko na pala si Paula sa soap ni Angeline Quinto, sila ni Sam Milby. Title, sana kahit konting pagtingin. I think that's the title. Yes, ABS-CBN. Kailang bata pa si Paolo, hindi pa siya ganun kagaling umarte tulad ngayon. So I would love to work with him again. And of course, with Kimi din, sa soap naman or sa movie. Kasi nga, nagtrabaho pa lang kami ni Kim sa isang live show. Madami pala, ang dami ko pang hindi pa About Catherine, na-interact niyo po ba nakaka-partner. kanina? Catherine. Hindi nga kami nagkita, nakakainis. Parang, after yung tinawag, fumlay na yata. Hindi mo na siya nakita. Inaalo ko sa may table Agad din siya niya. umalis See? Hindi ko siya nakita. Nung dumating siya sa red carpet, nasa taas na ako. Nung after nung kanyang award, hinahanap ko, wala na. Any reaction na Anyway, pinalakpakan ko naman siya. At well-deserved to be the cover of the September issue of Preview. Sino ba nga ba, di ba? So, hindi na ako magtataka kung isa na din sa best dress by next year. Kasi, aminin nyo, after the Takil breakup, parang naging mas inclined sa fashion si Catherine. Yung mga sinusuot niya, mas edgy, mas sexy, mas revealing. So nakaka-proud, wow, parang adult, sexier, and more matured Catherine Bernardo na yung nakikita natin ngayon na again, of course, first movie rin niya, kasama niya, Mas first Beloved. movie rin ni Daniel, ang Mas Beloved, kasama rin ako. So nakita ko rin yung journey at growth ni Catherine as a young woman and as an actress. Any reaction mo po na nagkakamabutihan na daw si Catherine at Alden Richard? Narinig ko nga yan. So antayin na lang natin. Pag after ipalabas itong part 2 nung Hello, love again. Part 2 ng Hello Love Goodbye ay Hello Love Again. After ipalabas itong Hello Love Again, nandyan pa rin yung balita na yan, parang feeling ko baka yun na yun. Kasi di ba parang kung may usok, may apoy, di ba? And kung nagliligawan man or kung sila man, feeling ko makakatulong yon sa kanilang rapport and performance for this movie. Baka mas bongga na yung baka mas bongga na sila ngayon yung kanilang interaction or yung rapport nila dito sa part 2 kaysa doon sa part 1 kasi kumbaga 1 mas close na sila, 2 part 2 na nga, 2 and 3 may issue pa na may ligawang nagaganap. So tingnan natin yung movie. Ako I would love to see, parang feeling ko malalaman natin lahat kung ligawan pa lang o sila na, depende sa kalalabasan ng pelikula. So we should all watch this movie. Makikita yan sa mata. Blockbuster. Ay, tsaka nakikita yan sa mata. Kahit acting lang, nakikita yan sa mata, sa kilos. At syempre, obserbahan natin pag umaten sila ng mga premiere o ng mga black screening, di ba? Madali naman makita yan. And ang feeling ko naman, both Alden and Catherine ay wala namang mga reputasyon na mga sinungaling na tao. So I'm pretty sure aamin naman sila kung totoo. Thank you. So both